Pasintabi para sa sensitibong detalye ng susunod na balita, isang patay na sanggol ang natagpo ang palutang-lutang sa isang estero sa Tondo, Maynila. Inaalam pa kung sino ang mga magulang ng sanggol at kung sino ang nagtapon. Balita hatid ni Jomar Presto. Nagsasagawa ng cleanup drive ang Estero Rangers at mga opisyal ng barangay sa Barangay 228 sa Tondo, Maynila kahapon ng umaga. Habang hinahakot ang mga basura, isang bagong silang na sanggol ang nakita nilang palutang-lutang sa estero. Ayon sa barangay, agad nilang iniahon ang sanggol na wala ng buhay. Taon-taon na. Kaya nga nagulat kami. Lalaki. Tingin ko bagong tapon lang. Sabi ng barangay, hindi pa malaman kung sino ang posibleng nagtapon sa sanggol dahil walang mga CCTV sa bahagi ng estero. Malaki raw ang posibilidad na galing ito sa ilang kalapit barangay at inanod lang sa kanila. Ayon sa Abad Santos Police Station, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga barangay para mabilis matukoy kung sino ang responsable sa pagtatapon ng sanggol at kung sino ang mga magulang nito. Nananawagan din ang pulisya sa mga residente sa lugar na ipagbigay alam sa kanila kung mayroon silang impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng nagtapon sa sanggol. Jomer Presto nagbabalita para sa GMA News. Mariing kinundina ng ilang opisyal ng Pilipinas ang AI-generated video ng Chinese state-controlled media na China Daily, kung saan nilalarawan ng mga Pilipino bilang unggoy. Ang nautarong video ay in-upload ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Tanong ni Tariela, hindi ba nakakagalit na kung sino pang nanggigipit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang siya pang may lakas ng loob niya na maglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at sunod-sunuran lang sa Japan at Amerika? Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ipinapakita lang daw nito na hindi secure at hindi dapat pagkatiwalaan ng China. Lumalabas din daw ang kahinaan ng isang gobyernong gumagamit ng racism at pagbabanta dahil hindi nito madepensahan ang pag-aangkin sa buong South China Sea sa pamamagitan ng ebidensya at ng batas. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, dapat alisin ng China ang nakakabastos na video at tigilan ang paggawa ng anilay irresponsableng content. Hinihimok din ng DFA ang China na pairali ng dignidad, respeto at katotohanan sa pampublikong diskurso. Friday latest, pinuri online ang intense na confrontation scene ng mga karakter ni Kylie Padilla at Cheska Fausto sa Task Force Firewall. Come on, Isa. Stop being so dramatic about this. Wala lang yung sa amin ni Martin. It was all fun and games. Fun and games. Fun and games. Malandi ka! Nangyari yan matapos malaman ni Isa, played by Kylie, ang secret affair ng kanyang asawa na si Martin na ginagampanan ni Luis Ontiveros at Leila, played by Cheska. Ang clip ng fight scene sa TikTok may more than 2 million views na and counting. Ang intense na puksaan ng legal wife at third party nakatanggap ng iba't ibang comments ng netizens. Hirit ng iba, pasalamat daw si Cheska at hindi hawak ni Kylie ang brilyante. Pinuri rin ng co-stars nilang nasa set ang eksena na napanood nilang live. Hindi rin nakaligtas sa galit ni Isa ang mister na si Martin. Sa isang behind-the-scene footage, ramdam ang emosyon ng dalawa. Abangan ang mga susunod pang intense na eksena at mga kakaharaping krimen ng Task Force Firewall, Monday to Friday, 8:50 p.m. sa GMA. Para kay Senador Alan Peter Cayetano, pananakot ang ginagawa ng National Bureau of Investigation sa planong investigasyon sa umano'y irregularidad sa pagtatayo ng sports complex na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games. Pareho yung itinanggi ng NBI at Malacanang, sabay giit na walang dapat ikatakot kung wala namang ginawang mali. Balitang hatid ni John Consulta. Makalipas ang 7 taon, muling inuungkat ng National Bureau of Investigation ang sinasabi nitong mga anomalya sa mga strukturang ginamit sa 2019 Southeast Asian Games. Ang kanilang pinupuntirya si Minority Senator Alan Peter Cayetano na nagsilbi noong chairman ng Philippine Sea Games Organizing Committee o FACEGO. Kung wala palang ginawang pangungurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil lang natakot ka lang kung meron kang dapat itago. Iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ,
sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Para kay Senator Alan Peter Cayetano, pananakot daw ang ginagawa ng NBI, lalo't nasa gitna na ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, bagay na itinanggi ng palasyo. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mahigit 2 bilyong pisong pera ng gobyerno ang pumasok daw sa Facebook na isang NGO. Aligasyon niya, ang itinayong sports center sa New Clark City na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso hindi dumaan sa bidding. Pinondohan ng mga insertion sa budget at meron pa raw ditong hindi pa naliliquidate. Noong 2019, siya ay Secretary of Department of Foreign Affairs, hindi po ba? Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto nyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya, kasi mas maganda naman nga pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga allegation sa kanya. May mga nagbigay ng donasyon na pumasok. There are allegations na mga may pondo nang galing sa confidential funds. Itinanggi ito ni Cayetano at sinabing walang anomalya sa proyekto. Wala siyang insertion sa budget dahil hindi siya mamabatas ng panahong yun at lahat daw ng gastusin ay liquidated na. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. We will support totally. Ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Dagdag niya, wala siyang kinalaman sa pagpapatayo ng sports center dahil ang namahala doon ang Bases Conversion and Development Authority President and CEO nito noon, si kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon sa Office of the Ombudsman, batay sa kanilang records, dinismiss noong 2021 ang kasong isinampan noon kay Dizon kaugnay ng 2019 SEA Games dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila pero ako daw hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Alamin natin kung magkano ang magiging galaw ng presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Kausapin natin si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir Rafi, magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan. Opo, ano pong inaasahan natin na magiging galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo? Ang inaasahan natin kahit 4 na araw pa lang ang dumadaan dun sa trading prices na compute natin, ang gasolina will range an increase of 3 to 4 pesos per liter. Diesel would be 10 to 11 pesos. Kerosene would be 11 to 12 pesos. Ngayon, pwede pa ho ito mabago dahil hinihintay lang natin yung last day, yung Friday today. Pag sinabi niyo pong mabago, pwede pa pong umakyat ito. At bakit po ganyan kalaki yung inaasahang oil price hike? Napakalaki ho. For example, ang diesel na lang, ang itinaas ho ng average of the 5-day trading last week versus these 4 days this week
ay umaabot ho ng $23. Yun ho, kalaki ang itinaas. In a matter of 4 days. So, ito'y sa computation, yun na nga ang sinasabi ko, umepekto ito to around 10 to 11 pesos per liter na inaasahang increase sa diesel. Masasabi niyo po bang mas tataas pa ito at papalo ulit sa 100,000 o 100 piso kada litro? Well, kung mababalikan na lang natin, ang nangyari, nung nagkaroon ng MOU, US-Iran, biglang bumagsak ang ating price in the international market at nagkaroon nga tayo ng malakihang rollback around 10 to 11 pesos at that time, mga 3 weeks ago, no? But of course, dahil dun sa 2-month negotiation nila for the permanent peace agreement, 3 weeks lang nagkaroon sila ng problema. So, ang inaasahan natin kung ang epekto nito ay dahil nga dun sa nawalang ceasefire, no? At hindi na uli nagkaroon ng safe passage yung mga shipping dyan sa Persian Gulf, yung mga ships carrying petroleum products, mukhang babalik lang ito. Ang ating pump price at that time nag-average before the MOU, mga 80 to 90 peso per liter ang pump price natin. So inaasahan natin, dahil sa pagbagsak na yun, bumalik tayo to around 60 to 70, aasahan natin na babalik lang to 80 to 90, no? Because of this increase. Pwede pa mayroon dyan mga mangilan-ngilan nga, baka umabot pa rin ng 70, pero ang makaramihan dyan, baka nasa 80 to 90 peso per liter. Opo. So kakulangan po ba ito ng supply o spekulasyon pa rin dahil hindi pa nga natatapos yung krisis sa Middle East? Well, ang maganda ng balita, at least nakapag-replenish yung global market dahil dun sa pagkakataon, yung 2-week period na nakapaglabas ang Persian Gulf supply to the global market. But, of course, ngayon sarado uli, hindi na bago yan kasi nung before MOU, sarado naman talaga yan. So, ang nangyayari lang ho talaga ngayon, parang bumabalik lang uli tayo doon sa level ng pump price before the MOU was signed. So, yung mga lumabas po na oil, ipit pa rin po doon sa Middle East, hindi makalabas? Well, basically, kung sinasabi mo, around 21 million barrels per day ang lumalabas dyan na combination of crude oil and finished product, balik ulit tayo sa dati na may nakakalabas lang dyan, mga 5 to 6 million barrels per day. So, dahil lang yun doon kay Saudi Arabia and United Arab Emirates na merong pipeline na alternate doon sa Strait of Hormuz. So balik lang ho tayo doon sa level na yun for now kasi sarado uli yung strait. So limitado po ulit yung supply lalo na para sa Asia. Yung pagbibigay po na diskwento para sa mga shipper ng Jeep at UV Express, magpapatuloy pa rin po ba? Yes, kanina na nagkaroon ng alignment meeting yung DOE, LTFRB, Land Bank at Office of the Executive Secretary. Wala hong policy direction na ihinto yan, tuloy-tuloy pa rin ho yan. At mas lalo na hong kailangan yan ngayon na bumabalik ulit tayo sa 80 to 90 peso per liter na range. Kumusta po yung kasalukuyang supply o reserba ng mga produktong petrolyo ng bansa? Well, babalik lang ho tayo even before kasi maganda na nga ho ang epekto nung nag-resume yung supply from Middle East. But please note na before the MOU was signed, stabilized na ho ang Asia-Pacific region. Ito yung pangunahin nating pinagkukunan ng mga import. Wala ho namang bansa dito sa area na to na nag-ban ng export, no? Tuloy-tuloy yung import natin at inaasahan natin na tuloy-tuloy pa rin yan. Yun nga lang, meron hong epekto lang doon sa price. Sa presyo. Okay. Abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Opo, magandang tanghali ulit sa lahat. Yan po si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Huli kamang pagsampa ng isang lalaki sa humaharurot na jeep sa isang intersection ng Osmeña Highway sa Maynila. Nagdire-diretso ang jeep hanggang sa businahan ng paparating na truck dahil naka-green light.
Nang lumampas ang jeep sa truck, isang babaeng tumatakbo ang nabangga ng truck. Pumailalim ang babae sa truck at naiwang nakahandusay sa kalsada. Sugatan ang babae na dinala sa ospital. Base sa investigasyon ng pulisya, pinagtripan umano ng grupo ng nabanggang babae ang driver ng jeep. Humarurot daw ang jeep kahit na naka-red light dahil sa takot. Hinahanap pa ng pulisya ang driver ng truck na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries. Tukoy na ng pulisya ang dalawang lalaking kagrupo umano ng babae. Inireklamo sila ng jeepney driver dahil sa umano'y pananakit. Patuloy ang investigasyon. Dahil sa ilang insidente ng pambibiktima sa mga motorcycle taxi, nangangamba ang ilang rider para sa kanilang kaligtasan, lalo yung mga bumibiyahe sa gabi. Balita natin ni Gabriel Gonzalez. Pagkatapos maghatid ng pasahero, sumaglit si Elvin Oralde sa burol ng nasawing kapwa motorcycle taxi rider na si Fabio Norberte Jr. sa San Francisco del Monte, Quezon City. Nauna na raw siya sa mga kaibigang motorcycle taxi rider na nakatakda ring bumisita sa mga susunod na araw. Nakakasabay niya raw sa kalsada si Fabio o si Junjun kung tawagin sa gabi-gabing pagbiyahe kaya hindi siya makapaniwala sa sinapit ng kapwa motorcycle taxi rider. Mabait na sir, matulungin sir. Lalo na pag may nasiraan sa daan. Tumutulong talaga. Dahil sa sinapit ng kapwa rider, nangangamba na rin daw siya sa kanyang kaligtasan. Halos rider yung pinupunta niya ngayon eh. Kakatakot talaga sir. Sunod-sunod na po sir eh. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Maraming beses nang nangyayari sa to. Ganito rin ang pangamba ng motorcycle taxi riders na sina Jill Joseph at Richmond Agtarap na kapwa bumibiyahe sa gabi. Nagdadalawang isip na raw silang tumanggap ng booking na ang drop-off point o destinasyon ay hindi pamilyar sa kanila o alanganing lugar. Tinatanong muna raw nila ang customer kung ligtas sa pupuntahang lugar. Nakakatakot po kasi hindi mo po alam yung bababa mo kung madilim ba. Konting dasal na lang po kasi may dalawa din po ako anak eh. Parang ayoko na nga bumiyahe ng panggabi. Kinikilatas ko yung customer sir kung siya galaw niya or kung ano ba yung gagawin niyang ano. Kasunod ng insidente, pumukaw sa atensyon ng netizens ang nag-viral na larawan ng isang rider na may note sa helmet na nagsasabing, "Buntis po ang asawa ko, huwag niyo po ako sanang saktan." Nagluluksa rin ang Motorcycle Taxi Community Alliance sa pagkasawi ng motorcycle taxi rider. Maawa naman tayo. Maawa naman po sila sa rider. May pamilya yung tao, may anak. Papatayin mo, naghahanap buhay ng maayos. Tiniyak naman ng Philippine National Police na makikipag-ugnayan sila sa mga ride-hailing company, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder para lalong matiyak ang kaligtasan ng mga rider, pasahero at publiko. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Patay sa pamamaril ang isang babae sa Cebu City. Batay sa investigasyon, nagpapahinga sa e-trike ang biktima nang lapitan siya ng lalaki naka-helmet at pagbabarilin. Mga tama sa ulo ang ikinasawi ng 50 anyos na biktima. Tumakas ang gunman at ang kasama niya sakay ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa iligal na droga ang motibo sa pagpatay. Hawak na nila ang CCTV footage ng insidente, pero hindi pa ito isinasa publiko habang nagpapatuloy ang investigasyon. Huli kam sa Kawayan Negros Occidental ang pananakit sa isang tuta. Guys, alam nyo ba ang English ng aso guys ay iro guys? Alam kong mali guys, pero ikaw ang aking pinili. Kita sa viral video ang biglang pananapak ng 18 anyos na vlogger sa hawak niyang tuta. Kahit tumilapon ito at umiiyak, patuloy pa rin siya sa pagbablog. Paliwanag ng vlogger sa pulisya, for the content lang daw ang kanyang ginawa para anya magpatawa ng mga tao. Pero hindi natuwa ang ilang animal welfare groups na kinundi ng ginawa ng vlogger at planong sampahan siya ng reklamo. Batay sa Animal Welfare Act, ipinagbabawal ang pananakit o pang-abuso sa mga hayop. Kung masawi ang hayop, maaaring maparusahan ng may sala ng hanggang 2 taong pagkakakulong at multang hanggang 100,000 piso. Wala pang tugon ng vlogger sa paghingi ng komento ng GMA Regional TV. Ipinapatawag din siya ng LGU ng Kawayan.
Pinag-uusapan ng legalidad kung pwedeng gamiting ebidensya sa impeachment trial ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating opisyal ng BIR na tumestigo sa paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona, naging issue na yan noon at naresolba naman dahil sa pahintulot ng Pangulo. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Paglabag ba sa karapatan ni Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng kanyang tax at bank records gaya ng sinasabi ng depensa? O paglalahad lamang ng katotohanan gaya ng sabi ng prosecution? Dahil ako po ay nagsimula magtrabaho. Mainit na rin itong pinagdebatihan sa isa ring impeachment trial noong taong 2012 laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kinuwestiyon noon kung tama ang kanyang idineklarang yaman, kaya pumirma siya sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ito po, pirmado ko na po. Pero meron siyang kondisyon. Dapat daw pumirma din ng waiver ang mga mambabatas. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Nauwi ito sa kanyang biglang pag-alis sa paglilitis. The Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Pero Counsel for the defense, will you kindly Yes, Your Honor, advise your client to return to the witness stand? I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. Quiet! At ang kanyang tax records na ungkat pa rin noon. Paliwanag din ay Bureau of Internal Revenue o BIR Chief Kim Henares na tumestigo sa trial. Nakasaad sa National Internal Revenue Code of the Philippines na ang mga income tax returns na nakalagak sa Office of the Commissioner ng BIR ay magiging bahagi ng public records at maaring mabuksan sa inspeksyon sa utos ng Pangulo ng Pilipinas. Noong mga panahon na yon, pinayagan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagre-release ng tax records ni Corona. Ako yung sinupina ng Senado na mag-testify at dalhin ho yung mga income tax return ni Justice Corona, the wife, the children, and the son-in-law. Kailangan may isang magte-testify niyan para ma-admit as evidence. Ngayon, tax records naman ni Vice President Sara Duterte ng kanyang mister at kanila mga negosyo ang gustong maungkat sa kanyang impeachment trial. Bagay na tinutulan ng defense team ng bise dahil labag nila sa batas at labag sa karapatan ng bise sa due process. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Ayon sa ilang abogado, tulad noon, nasa kamay din ng Pangulo kung magagamit itong ebidensya. So magsusupina ho siya kay Commissioner ng BIR. Ngayon, ang Commissioner ng BIR, susulatan niya ngayon ang Presidente na meron ho ako natanggap na supina. Pahingi ho ng authority nyo na pwede kong i-release. Kasi kung hindi nyo ako bibigyan ng authorization, hindi ko pwedeng i-release. Gayunman, pinag-iisipan pa ng prosecution kung kailangan pa ba talagang gambalain ang Pangulo. Legal strategy po yan. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive. Sabi naman ng Malacanang, wala pang request kay Pangulong Bongbong Marcos para sa isang authorization. Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request. Bukod sa tax records, pinapasabi na rin ng prosecution ang bank records at reports ng Anti-Money Laundering Council na mga confidential din. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naayon sa batas. Wala po tayong kinakatakot sa mga dokumento. It's really that, when we're trying to obtain evidence, procure evidence, it always has to be within the limits of the Constitution, the laws, and the rules.
Sa Lunes ito inaasang dedesisyonan ng senator judges. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sakaling magbotohan ang mga senator judges kung ipapasabpina ang financial records ng bise, simple majority lang ng mga dumalo ang kailangan. 21 senador ang nakadadalo sa trial ngayon, kaya 11 boto ang kailangan. Sinusundan kasi ng korte yung previous rin na nangyari sa corona trial. Nag-issue ng subpoena ang korte kay Commissioner Kim Henares. I'm sure itong fact na to will be brought up as well by the senator judges or the parties pagdating sa Lunes. Kung ipasabpina nga ng impeachment court ang financial records ni Duterte, maaari bang dumulog ang bise sa Supreme Court para pigilan ito? Karapatan po nila yan. Everybody has a right to question. It is the part of due process. They can of course question. We cannot predict how the Supreme Court decides. May nagsasabi na hindi pwede dahil sole power to try and decide on all matters about impeachment ang Senate as impeachment court. Meron naman school of thought na nagsasabi na parang pwede kapag maipakita na merong grave abuse of discretion. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Nagkulay itim at kahel ang kalangitan sa Thunder Bay sa Ontario, Canada dahil sa usok mula sa wildfires doon. Naipit sa gitna ng wildfire ang ilang railway workers. Nasa loob sila ng tren na pinalibutan ng malaking apoy. Nailigtas sila kalaunan ng mga otoridad. Apektado rin ng usok ang Toronto na kabisera ng Ontario. Halos 800 at 60 wildfires ang naitala ngayon sa buong Canada. Mahigit 2 milyong hektarya ng lupain ang apektado. Batay sa 2021 census ng Statistics Canada, may mahigit kalahating milyong Pilipino sa Ontario. Ang wildfire sa Canada, ramdam na rin sa ilang bahagi ng Amerika. Kita ang puting usok o tila haze sa kalangitan sa Illinois at sa New York. Nagsusuot na ng face mask ang mga residente roon. Reklamo rin nila ang amoy mula sa usok. Nababahala ang mga otoridad dahil posibleng maapektuhan ito ang inaabangang FIFA World Cup Finals sa New Jersey Stadium sa darating na linggo. Get ready para sa pinakamaingay at exciting showdown sa telebisyon this weekend. Magtatapat sina award-winning journalist Cara David at Jusa ng kagandahan herself, Miss Earth Philippines 2025 Joy Barcoma sa Kusina Battle Lakam Bukid Edition ng Pinasarap. Sa two-part special ng Kusina Battle, magpapasiklaban ang dalawa sa 6 na challenges sa isang farm sa Concepcion, Tarlac. Gaya ng pag-harvest ng kamote at paghahakot ng mga ani gamit ang tractor. Lulusong din sila sa putik para mamulot ng kamaru o mga pesting insekto sa palayan at gagawing adobo at marami pang iba. Sino kaya ang magwawagi at mag-uuwi ng titulong Ultimate Lakam Bukid? Abangan yan ngayong Sabado 8:15 p.m. sa GTV.